Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Saan po nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe po ninyo, Cancer, ay death energy. As a reader, no, Cancer, this is one of my favorites. Kasi this is massive transformation. So, parang bibihisan ninyong sarili ninyo dito ng pagbabago, no? Positibong pagbabago. So, this is really beautiful kasi parang ano din ito, major overhaul ng buhay ninyo. Kasi tatanggalin nyo dito kung ano naman yung mga hindi na ninyo napapakinabangan, kung ano man yung mga hindi na nagsiserve ng inyong highest good, you are about to remove them from your life. So, napakaganda lang, hindi ba? This is the end of the old, no? Old stuff sa buhay ninyo and you are starting a new life. So, which is really very good, di ba? Kasi parang there is a promise of rebirth din dito. This is a beautiful change, a beautiful transformation. Parang binibigyan tayo dito ni universe ng bagong canvas, no? At tayo yung bahala magpinta, kumbaga, na kung ano man ang ilagay natin dyan. Na gusto nating ilagay dyan sa canvas na yan. So, parang binibigyan kayo ngayon ng universe ng pagkakataon na baguhin ang inyong sitwasyon for the better. Kaya, this is really a beautiful energy. So, what else? We have Seven of Pentacles. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, naghihintay na siguro ng return of investment ninyo, bunga ng inyong pagsisikap, bunga ng inyong pinaghirapan, at there is a promise dito, no, sa Seven of Pentacles, na kung ano man yon na efforts, no, pagod, dedication, commitment, no, na binigay ninyo sa isang bagay, no, it will pay off, no, it will soon pay off, hindi pa lang ngayon, no, hindi pa lang ngayon, kasi parang the universe is still working on it, kumbaga hindi pa divine timing para diyan, 'di ba? Maybe there are things na kailangan ninyo pang gawin, no? Kaya this is also a time for you to step back na kahit saglit lang muna dito sa paghihintay ninyo na dumating, no, ang bunga ng inyong pinagsisikapan dito, in order for you to figure out, no, baka kasi may kulang pa, 'di ba? Baka mayroon pa kayong mga steps na hindi pa nagagawa towards realization of whatever it is that you are manifesting dito. Kaya, you may step back ng kahit saglit lang. Pag-isipan ninyo, ano na nga ba ang mga nagawa ko? Parang this is a time of re-evaluation ng kung ano na ang mga ginawa ninyo at ano na ang hinihintay ninyo at ano pa ba ang baka kailangan pa ninyong gawin. Okay? So, you are also being invited here to practice patience kasi nga, hindi pa dumadating kung ano man yung inyong hinihintay. But there is a promise na you will be rewarded. No? Kung ano man ang trabahong ginagawa ninyo dito, pagsisikap, pagtsatsaga, that will pay off in no time. Okay? So, we have the Lover's energy. Lovers is also balance, no? So, siguro you're being asked here to balance out your life or bigyan ninyo ng panahon, atensyon ng lahat ng areas ng buhay ninyo so that things will be in balance. Ang mga mangyayari sa buhay ninyo will be in balance as well, okay? So, there is also harmony in every situation dito sa mga relationship, no? Kasi yung lover's energy, hindi lang naman ito about love or romantic relationship, but this could also be other kind of relationships such as friendship, such as sa pamilya, relationship ninyo sa mga kapamilya or katrabaho, no? Siguro there is a need, no, dito for harmony, no, between you and another person or a group of people. Maaari din na meron ditong mga bagong relationship, no, na mabubuo with another person. There is a new love connection for some of you, lalo-lalo na kung single pa kayo and you're still looking for love, no? Maybe you are building a new love connection sa ngayon, so which is good.
We have Two of Swords. Ayan, you are torn between choices. Ayan, so maaring merong mga pagpipilian kayo rito at maybe nalilito kayo. Kaya siguro kailangan ninyo na magmuni-muni muna. No? Ano muna kayo, mag-introspection muna kayo nang sa gayon malaman din ninyo or makapag-isip kayo ng mas mabuti, mas malinaw kung ano yung best para sa iyo. Kaya kailangan din ninyo dito na magpahinga muna talaga. Alright? So, what else? We have Seven of Swords. This is a warning for you, no, Cancer. Kasi this is an energy of liar, cheater, and stealer. So, warning ito para sa inyo na mag-ingat kayo with whom you trust sa ngayon, with whom you deal with. Mag-ingat kayo of what you are sharing with other people. Lalo-lalo na yung mga dreams ninyo, mga strategies ninyo, mga plans ninyo, no? Make sure na you keep it close to your heart muna. Huwag na muna ninyong ikikwento yan sa kahit sino man because hindi nyo alam kung mapagkakatiwalaan ninyo or hindi. 'Di ba? So, maaari din na meron din maging mapagmatsyag din kayo, no? Be very discerning kasi baka merong mga din sa inyo kasinungalingan, no, sasabihin ng mga tao or kung sino man ang mga nakakausap ninyo, tinatanong ninyo, may mga sneaky kind of people din dito, no? Yung may mga hidden agenda na maaaring nandiyan dyan sa paligid ninyo. Kaya mag-iingat kayo. Okay? What else? We have the Hierophant energy. Maybe ang iba sa inyo dito is may mga consultations na ginagawa ngayon, no? Baby, naghahanap kayo ng advice from a mentor, from a spiritual guide, spiritual counselor, teacher, mga ganon siguro. Naglumalapit kayo siguro sa mga pare, mga ganon, spiritual people, no? Para humingi ng advice. So, maaring may mga ganong ganap ngayon ang iba sa inyo dito. Possible din na baka kayo yung advisor, no? Kayo ay isang counselor, maaring ganon. So, we have King of Pentacles, really beautiful. There could be promotion dito para sa iba sa inyo into a leadership role or possible na pag-angat, no? Promotion lang, na simple lang. Aangat lang ngayon yung posisyon ninyo sa trabaho, possible na ganun lang ang sitwasyon, ano? At tsaka this is about wealth, no? So merong additional na kaperahan na maaaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon. Possible din na meron ditong mga additional wealth, no? Additional financial gain na paparating. So definitely magkakaroon na kayo dito ng pagkakataon na mag-establish na kayo ng inyong sariling financial empire. You'd be able to establish your financial security and stability, yung ganon. Kasi si King of Pentacles, marami ng pera ito no? Si King of Pentacles, yayamanin na at successful na siya sa money, career, and finances. Established na siya. Kung ano man ang source of income niya, established na siya dyan. Kaya maaring ganun na din ang magiging sitwasyon ninyo at this time, no? Cancer. Or maybe you are heading towards that position, no? Kung nasaan man si King of Pentacles. So, tignan natin kung ano ang final message ninyo for today. We have angel number 111, which is really beautiful. Intuition. So, maybe there are important guidance na pinapadala sa inyo ang universe ngayon to guide you on how you're going to navigate your current circumstances. Kaya it is important para sa inyo na makinig kayo sa inyong intuition at sundin ninyo kung ano man yung bulong ng iyong intuition to be guided accordingly sa ngayon. Okay? Sabi dito, time to implement long cherished ideas. You're on the right track toward making your dreams, visions, a reality. So, napakaganda. You're heading towards manifestation, no? Ng kung ano man ang inyong mga pangarap. At this time, the right people, circumstances, and resources are being sent your way. So, talagang everything is going to be lined up, no? Sa path ninyo, kung ano man yung
kakailanganin ninyo para ma-carry out ninyo yung inyong mga vision, ang inyong mga dreams. They are being sent away sa inyong path. Happiness and new opportunities are at hand. Trust in the process. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.